For today's video, meron na naman tayong staycation pero bago ang lahat ng yan, ito yung mga preparasyon bago kami umalis ng bahay. So si Pinggoy nagmarinate na nga ng manok na iluluto niya sa air fryer. Alam mo na, para makatipid, magbabaon ng pagkain. Wala pang 6 AM, gising na nga kaming mag-iina. Excited lang yan. So itong si Kowa, nagre-request ng pancake. So sabi ko, para maiba naman, imbes na pancake na bilog, na typical, gawin na lang natin mini donuts. Kasi same lang din naman yung ingredients, yung pancake mix. Tapos ayun na nga si Kowa, ang aking assistant, at siya rin naman talaga ang pasimuno na mag-mix-mix ng ganyan. So, ang ginamit ko lang this time ay itong aming donut maker, and ganito nga pala yung ginamit ko na haluan ng aming butter, yung square lang, para at least kapag ipo-pour ko nga yung butter sa mismong donut maker, at least hindi na ako mahirapan, kasi kung bilog na bowl, mas mahihirapan ako doon. Anyway, habang ako ay nagliligpit nga dito, bakit na naman kami mag-i-staycation? Last month lang nag-staycation na kayo. Ganito kasi yan, pumunta kami one time doon sa kabila, kina Ate Ken. Tapos sabi nila, mag-i-staycation kami sa IB, sama kayo. Di ako naman, pagkarinig ko pala ng staycation, ding! Kasi sige, sama kami. And this time, isasama ko na talaga si Papa. Kasi nung kailan, tinanong ko siya, hindi pa pala siya nakapag-hotel. Ngayon, gusto ko ipa-experience sa kanya ang staycation. Kahit hindi naman sa mamahaling hotel, para ma-experience niya ba. This time naman, sa IB's hotel ulit kami. Sa taas lang yun ang Gateway Mall sa Cubao. And mura lang kasi yung room doon. Maganda rin naman, tapos may swimming pool. Ako talaga, as much as possible, gusto kong pag-swimmingin yung mga anak ko, kasi hodang, alam nyo na, nakakahagard talagang magbantay ng mga bata, dalawa pa sa swimming pool. Natapos ko na nga lutuin yung mga mini donuts ng mga baguettes, and this time naman magluluto ako ng grilled cheese sandwich. So eto naman ay breakfast ko, and bibigyan ko rin si Pinggoy. Si Pinggoy nga pala, naka-duty na siya, so andun siya sa labas, for the laptop na siya doon, at natimplahan ko na siya ng kape kanina. So this time naman, etong tinapay, para naman hindi na siya maistorbo at patayo-tayo pa doon. Sinervan ko na ng pagkain. Then maya-maya dumating na nga si Papa. So eto, tinimplahan ko agad siya ng kape. Kakakape ko lang eh. Hindi, kape ka ulit. May donut pa dun. Yung mga donuts na yun. Eto mga anak ko naman, talagang takaw tingin lang. Kanina gustong-gusto ng donut, tapos naluto ko na lahat, biglang ayaw na. So si Papa na nga lang umubos ng mini donuts nila. At eto nga pala, magluluto ang momshi nyo. Kasi busy si Pinggoy. Kaya nga yung lulutuin niya is yung chicken na air fryer na lang. Bali minarinate niya na muna yun. So ako naman, magluluto ako ng something na pwede naming ulamin. Alam mo, kinakabahan ako dito kasi first time ko lang magluluto ng ganito. Meron kasi ako napanood kagabi na ganitong video. Ang sabi, ipa-fry daw muna yung pork. Sakto, meron kami mga ingredients. Gusto ko kasi mag-ulam ng gulay. Tapos ang problema lang, meron akong sitaw na nabili sa grocery. Halo, sira na pala. Tapos wala ring tindang sitaw doon sa katabing tindahan namin. Sayang nga eh. Well, anyway, eto na nga. Ang sabi kasi doon sa napanood ko, di lalagay na yung kalabasa. Tapos pwede nang lagyan na oyster sauce. Tapos toyo. Ako naman, grabe. Hindi ko naman naisip na ma-over naman pala ako sa paglalagay ng toyo at oyster sauce. Hala, alam mo ba, umalat kaya ito. So, nakailang habol kaya ako ng paglalagay ng tubig, tapos nilagyan ko pa ng asukal. Alam mo, naiinis ako sa sarili ko kasi ang engot-engot ko talaga pagdating sa pagluluto minsan, lalo na pag mga ganito, feeling ko, hindi na siya basic sa akin. Pang na to, pro na tong ganitong klaseng lutuan. So, anyway, feeling ko naman na itawid pa rin naman. Medyo maalat lang talaga. So, naipack ko na nga yung mga ulam. And then, ito namang si Pinggoy. Sabi ko, I love, meron pala akong na-receive dito na bagong laptop bag. Kasi, gusto niya talaga ng ganito. So, hindi niya alam na nag-request pala ako nito. Ako naman, for the request lang ako merong nag-approve. Sabi ko, love, dito mo na ilagay yung laptop mo. Kasi, gusto niya, backpack talaga. Alam mo ba, umorder pa to ng laptop bag. Pinadeliver doon sa bahay nila, daddy nila. Ngayon, nung bibitbitin na ng mga pamangkin dito, naiwan naman sa tricycle. Tapos yung tricycle, hindi rin naman sinuli doon or even dito. Alam naman niya kung saan bumaba yung mga pamangkin ni Pinggoy. May waybill naman doon. Details ni Pinggoy na andon, address. Hindi na talaga nasuli. Sayang naman daw. Nasa around 400 pesos din yung bili ni Pinggoy doon. Well, anyway, buti at meron na nga siyang laptop bag. So, eto na nga yung nailuto ni Pinggoy. Alam mo, akala ko, pagbukas ko ng air fryer, akala ko sunog. Sabi ko, love, sunog yata yung manok. Sabi niya, ay, hindi, okay pa yan. Kasi yung pinaglalagay niya lang daw, yung
parang burnt yung dating, pero hindi naman siya totally sunog. So, ayan na nga, at pinahiwa ko na kay Pinggoy para naman, hindi na kami maghiwa-hiwa doon ng manok sa hotel room, 'di ba? So, ayan na nga, ang dami ko pang mga hugasin dito. Alam mo, minsan nga, kung marami lang talaga kaming budget, no, kapag mag-i-staycation, wala na sanang baon-baon pa ng pagkain para order na lang, ganyan. Convenient talaga yun. Pero kasi kapag limited ang budget mo at gusto mong maitawid lang talaga makapag-staycation, mag-outing, magbaon ka talaga, mag-effort ka talaga. Well, anyway, napaliguan ko na nga yung mga bagets. Nakaligo na rin ako. Tsaka ko naalala, may mga parcel pala ako ng mga product sample dito, ng mga accessories. Kasi wala talaga akong kahit anong gold. Meron akong isa dati, bago yata ako mga na kay Pink or baby pa lang si Pink. Nabili ko siya sa Palawan Express, nasa around 2.7. Tapos, lagi kaming tight sa budget noon. Eh di sinasanla ko, naging 3 pa yata yung sanla ko noon, kung tama yung alala ko. Tapos, hindi ko na talaga siya nakuha dahil lagi ngang, walang budget. So, wala na akong gold at all. And meron pala tayo dito ang bagong PR kit from MY San Grahams. Grabe kayo. And buti na lang din talaga, nandito pa kami nung na-i-deliver yan. So, pag-unboxing na lang ako next time, ha? Dumaan din pala ako dito kay Papa para ma-check nga kung ready na siya. And sakto, meron nagpadala sa amin ng bagong maleta. So, itong maleta na ito ay para kay Papa. And feeling ko, first time niya yata magkakaroon ng maleta. Hindi ko na sana bibit-bitin itong maliit na maleta. Kaso nakita ko si Tita, andito kasi yung mami ni Pinggoy na hirap na hirap siya sa mga bag niya. Sabi ko, Tita, lagay na lang natin dito sa maleta para hila-hila na nga lang. Dahil magko-commute lang po kami. Parang OFW to, ah. Brad, OFW ka? Bilisan mo, nag-aantay ng tricycle. O, diba? Bagong uwing seaman ang atake ni Papa dyan. Sanang chocolates, Toblerone pa. Charot. Well, anyway, nandito na nga kami sa tricycle. So, ang nangyari pala kanina, pumunta dito yung mga pamangkin ni Pinggoy at si Tita dahil sasabay sila sa amin. So, nauna na sila sa unang tricycle, nasa Pasita na sila. At eto na nga kami. Hindi rin naman kami nagtagal sa Pasita. Nakasakay din agad kami ng bus na paalis na. Kasi usually may mga bus sa Pasita na antayan pa talaga, may oras sila ng alis. So, sakto na abutan namin itong bus na ito na paalis na tapos hindi masyado madami yung sakay na pasahero. At thankful din ako dahil itong mga maleta na ito, katas po ng pag-affiliate. Pero yun mo yun, may mga maleta kami. Yung iba pa nga, binigay ko doon sa kabilang bahay para may magamit sila na walang ginagasto. Thank you, Lord. So, from One Ayala, sumakay lang kami ng MRT and bababa lang kami sa may gateway. And basically, lakad lang talaga kasi nasa loob nga rin ng mall yung mismong entrance papunta sa Ibis Hotel. So, 2 room nga pala ito. Yung isa para kala Ate Ken. Then, yung isang room para sa amin. Pero, yung isa pang kapatid ni Pinggoy, nasa Novotel naman. So, anyway, fit check lang muna tayo that nobody asked for. So, kanina kasi nag-iisip ako, ano kaya yung pwede kong suotin na mabilisan lang? Tapos naalala ko, ay, ito, hindi ko pa pala masyado nasuot ito. Medyo makapal kasi yung tela nito. Kaya, hindi ko siya ma-recommend kung ayaw nyo na, makapal na tela na, mga damit ba. Pero naisip ko, ay, ang ganda nito. Perfect na perfect siya. O, diba? Pwedeng pang mall, pang gala. Tapos, dahil nag-pack light lang kami, hindi na kami nagbibit-bit ng mga sapatos. Puro tsinelas lang talaga kami. Kasi naisip ko, pag magsiswimming, tsinelas lang din naman. Pag magche-check out dito sa hotel, tsinelas lang din naman. Nilinisan ko yung mga tsinelas sa mga bagets kagabi bago pa man din kami matulog. Anyway, alam nyo na yung link nitong damit, ng tsinelas. Lahat ng mga nakita nyo dito sa video, nandyan yan sa comment section. Pati na rin sa showcase ko. So, kanina pala, bago kami makapunta dito sa hotel, bumili ako ng isang box ng Pizza Hut. So, dito nga pala sa room ni na Ate Ken, nag-iwan na ako ng kanin, ng manok, ng ulam, mga disposable plates, utensils, para meron silang makain. Kung trip lang naman nilang kainin, pero kung hindi, carry lang din naman. Wala, naisip ko lang din para kung gutom na sila makarating. Kasi mamaya pa darating sila Ate Ken. So yung mga bagets, pupunta sila sa Novotel din mamaya. Basta ganun, ang daming chika. So anyway, nandito na nga tayo sa room na pag-i-stayan namin. 2 bed nga itong napili. Kaya rin pala nakamaleta si Papa dahil meron siyang bit-bit na airbed. Yung maliit naming airbed. So saktong-sakto nga yun. Kasi dito sa mga kama, hindi kami magkakasyang 5 dyan. So sabi ko, Pa, dahil first time mag-staycation dyan ka sa kama, ako nasa airbed. Si Pinggoy kasi, wala pang tulog yan. Kanina pa yung nagtatrabaho. So sabi ko, magsitulog kayo na mahimbing dyan. Okay na okay ako sa airbed. At saka,
Ang sarap kaya matulog sa airbed, komportable kaya, maganda kasi yung quality nun. Kaso I think face out na yung ganyang green na airbed. Sayang nga eh. Paano ko kaya ma-affiliate yan? I-face out na. So yung mga bagets, pinapila ko sila kung anong gustong kain. Ay ayun ng kanin. Buti na lang nagbit-bit din ako ng fresh milk, ng cereal, mga biskuit, mga snacks, ano pa ba, mga kape. Basta ang dami kong mga pinagbibit-bit para lang sure na kung meron kaming basic na kailanganin, at least meron na kami, hindi na kami kailangan pang bumili-bili pa. Crow will be best friends with Lolly. Who's that? That's a crow. That's not a crow. Down. This is stuff. Nagdala na rin pala ako ng extension cord. O, diba? Napaka-advance ko kasi minsan mag-isip. Naisip ko kasi, what if magkaubusan kami ng mga saksakan, at least may extension cord ako. And ito nga palang long sleeves na suot ko. Medyo masikip siya sa akin, pero pwede na yan. Nabili ko siya noon sa her bench. Bench lang pala. Tapos, naisip ko, ay hubarin ko nga itong mga accessories. Kasi yung kwintas, mga 50, 30 pesos lang yata yan. Yung necklace, mga less than 100. Naisip ko, maganda naman yung mga review sa mga accessories na yan, pero gusto ko kasi silang tumagal kahit more sila, kaya hubarin ko sila bago kami mag-swimming para magamit ko pa nga sila ng matagal. So, eto nga palang sila Papa, sina Pinggoy, lumabas saglit, tapos sabi ko, bilhin na rin sila ng Joy. Nakalimutan ko bumili or magbitbit ng Joy kanina kasi naisip ko, pag meron kaming Joy, at least mahuhugasan ko yung mga kutsara or yung mga basic stuff namin dito nang walang mga sebo-sebo, diba? So, ang tumbler for the day ay itong from Kada. Very coquette, very Blackpink ang atake nga niyan. Automatic na rin kapag meron kami mga bit-bit na floaters tulad nito, dinadala namin yung aming Xiaomi na air pump. Si Pinggoy ang assign dyan kasi hindi yan mahilig magsiswimming talaga. Nai-stress nga rin ako minsan kasi syempre yung mga anak ko gusto magsiswimming. So, sino magbabantay dyan? Malamang ako. O, tingin kayo dito, tatlo, oy. Nasa rooftop nga pala yung swimming pool dito, tapos may bar area sila dyan. Ang ganda lang din kasi ang ganda ng view niya, tapos may pa-fireworks pa nga kanina at kita mo naman si Papa. Enjoy na enjoy kasi hodang may kalamigan yung tubig kasi meron kaming na pag-stayan before, like Seda Manila Bay yata yun. Warm talaga yung tubig sa pool, pero ito medyo malamig. Alam mo ba, si Pinky usually gustong-gusto niyan tumatagal sa swimming pool. Pero this time, siya na yung naunang umangat na sabi niya, Mommy, I'm cold, I'm hungry. Tapos, naisip ko, ay order na lang kami dito sa may bar area. So, pumunta nga ako dun sa bar. Sabi ko, meron po kayong menu? Baka pwede kong i-check kasi gusto kong umorder kahit fries man lang. Wala daw silang fries sa menu, pero meron daw silang ino-offer 250. So, eto nga yun. So, pwede na kasi gutom na rin yung mga bagets. Ang mali ko, hindi ako nagbitbit ng snacks nung pumunta kami dito sa pool area. But anyway, sobrang nag-enjoy naman yung mga bagets, sina Papa, kaya worth it na rin talaga, 'di ba? Sa ibang hotel, hanggang 10 PM yung swimming pool nila, pero dito, kung tama yung alala ko, is hanggang 8 PM lang. Pero pwede ka pa rin namang tumambay dito sa area nila. Feeling ko dahil malamig ang tubig, kaya itong mga anak ko kusa na talagang umayaw sa pool. Ayun lang muna, follow me for more!